Magandang umaga! Ngayong araw ay ibabahagi ko po sa inyo ang dalawang madaling paraan ng pagpaparami ng aglaw-nima o Chinese evergreen. Una ay ang offshoot method at pangalawa ay ang stem cutting method. Simulan na natin! Dahan-dahan lang po natanggalin yung halaman sa paso. Ito po ay recycled na bote lamang ng mineral water. Kaysa po bumili pa ng paso, kung meron namang pwedeng i-recycle sa inyong bakuran, mag-recycle na lang. Inaalis ko po yung lupa sa mga ugat ng aglaw para mas madali kong makita kung saan puputulin yung suwe. Pwede rin pong i-soak ninyo ng mabilisan sa baldeng may tubig para madaling malinis yung ugat. Yan na po yung mga suwe na hihiwalay natin sa mother plant. Hiwalay ang offshoots sa mother plant at iwasan na madamage ang ugat, lalo na ng offshoots. Pwede nyo po silang paghiwalayin gamit ang kamay lamang, gunting, kutsilyo, cutter o pruning shears. Kung ano man po ang available sa inyong lugar. Applicable po ang offshoot method sa aglaw-nima na marami ng suwe at yung stem cutting method naman ay syempre applicable dun sa mga leggy na aglaw. Nagigipong leggy yung aglaw kapag nailalagay ninyo siya sa malilim na lugar. Mas prefer ng aglaw yung bright indirect sunlight. Pagkatapos ay pwede nyo nang ilagay sa kanya-kanyang paso ang bawat halaman. Sa potting mix naman po, ginamit ko lang yung dating lupa dun sa paso at hinaluan ko ng panibagong coco peat at rice hull para maging maganda yung aeration ng halaman. Based rin po sa aking experience, mas madaling makapag-ugat dahil buhaghag yung potting mix kapag merong rice hull. Wag lang pong sobrahan ang paggamit ng rice hull kasi medyo mainit din siya sa tanim. Dati po kasi nung nagtanim ako, mas nadamihan ko po yung paggamit ng rice hull. Ang nangyari po, nasunog yung dahon at yung stem ng halaman. Kaya yung iba po ay nabansot at yung ibang dahon medyo nag-brown siya. Mas nagiging matingkad din po ang foliage o yung dahon ng aglaw kapag medyo nasisikatan kumpara dun sa mga nasa lilim. Base na rin po sa aking experience sa pagtatanim. Ulitin lamang po ang proseso ng pagtatanim ng mga suwe sa kanya-kanyang paso. Gumagamit po ako ng mga recycled plastic water bottles para makabawas sa basura dito sa amin. Ang pangalawang method ay ang stem cutting method. Puputulin lamang ang stem ng aglaw-nima. Depende po sa haba ng stem, pwede kayong makapag-produce ng 2 o 3 cuttings. Coco chops po yung nasa ilalim ng paso. Ito po ay nakakatulong upang mag-retain ng moisture sa ilalim ng paso upang mabawasan ang madalas na pagdilig. In return, nakakatipid tayo sa labor at oras. Puputulin lang siya ng 1 to 2 inches. Iwasan lang po na ikat mismo dun sa node. Okay lang na ikat siya before or after nung node. Kung mapapansin nyo po, medyo leggy yung aglaw-nima. Nailagay ko kasi siya sa medyo malilim.
Mas gusto po ng aglaw yung medium to high indirect sunlight. Dito po sa part na pure stem lang, mas matagal siya bago magkaugat at magkadahon compared sa ibang cuttings. Inaalis ko na rin yung mga damaged na dahon na nakain ng kambing ng aking kapatid bago itanim muli yung halaman. So far, lahat naman po ng itinry kong ipropagate na aglaw ay nabuhay. Iwasan lang na ilagay muna yung stem cutting sa bright direct sunlight para hindi ma-dry at stress yung stem bago pa man ito magkaugat at dahon. Sa paglagay naman po ng halaman at cuttings sa paso, i-press nyo lang yung gilid ng paso o palibot ng halaman para maiwasan na mabali yung ugat sa ilalim. Pagkatapos, ilagay nyo lang po yung mga bagong repot o propagated na aglaw sa hindi masyadong tatamaan ng sikat ng araw for 1 to 2 weeks hanggang sa maging stable na yung halaman. Alalayan nyo lang po ng dilig ang halaman kapag napapansin yung medyo nayuko yung dahon o dry na yung medium o yung lupa. Yung iba po ay gumagamit ng parang white powder, fungicide powder po at tawag nila doon. Pwede rin po ang betadine upang maiwasan ang infection ng mga stem cuttings. Optional po ang step na ito. So far, lahat naman po nung na-propagate ko kahit wala yung mga nasabing gamot ay tumubo naman at nabuhay. Since hinaluan ko na po ng coco peat yung potting mix, hindi na ako naglagay ng coco chops sa ilalim ng mga paso. Since mahaba po yung tangkay na parang may mga ugat-ugat, napag-isipan ko pong hatiin pa siya sa dalawa para mas madali pang dumami yung halaman. Kung may comments or suggestions po kayo sa paraan ko ng pagtatanim ng aglaonema o sa videong ito, please feel free to leave them down in the comment section below. Maraming salamat! Tada! Yan na po yung halaman kanina. Napaghati po natin siya sa 5. Yan po ang mga napropagate natin gamit ang offshoot method. At dito naman po sa kabila ay ang stem cutting method. Ito po yung mga red siam na napropagate ko nung nakaraan gamit ang parehong method na naipakita ko sa inyo. Pwede nyo po silang mabili sa aming Shopee store gamit ang link sa baba. Please like, comment, or subscribe kung nagustuhan niyo po itong video o kung kayo ay may natutunan. Maraming salamat sa panonood. Good luck sa inyong propagation.